Naglalaro sa mahigit kumulang 2.3 million ang nawala sa current WBO Global Super Bantamweight Champion na si John Riel Casimero. Aba teka, kung nawala saan napunta? Alamin. Sean Gibbons may binanata na sikat na boksingero. Nonito Donaire Jr. Sinabihang wala na ang The Flash sa kanya. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero bago yan ay baka pwede niyo po munang gawin ito. Please subscribe to Kwentong Iwan na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Lamang ang may alam. May sasakyan na tayo sa mga kangkong. Ito ang ibinunyag sa Facebook page na Cuadro Alas is My Boy at kasabay nito ay ang pagpapakita ng short video na makinis, kumukuti-kutita, sobrang bago at nakakasabik na imaneho. Ayon nga sa Cuadro Alas is My Boy, Spence vs Crawford. Aba teka, dito ako kay Ford Raptor. Lamang ang may alam. May sasakyan na tayo sa mga kangkong. At sinabi pa dito na salamat Lord, nakapapicture na ako dito. Mga kageng-geng, flex ninyo, panalo nyo. At ang mismong Ford Cebu na Facebook account nila ay nag-post din at kinumpirma nga nila na binili nga ng Angas ng Pinas ang bagong next generation Ford Ranger Raptor. Kung ating titingnan mga kwento sa internet kung magkano nga ba ang Ford Ranger Raptor, mga kwento ito ang ating makikita. Nagsimula ito sa tumatiginting lang naman na 2.3 million pesos. Grabe naman no? Yan naman ang sabi nga sa comment ng Cuadro Alas is My Boy. Mga kageng-geng, huwag nyo i-mention dito ang tae. Bawal tayo dito, baka mablock kayo. Sa gawain ni tae yan eh. Mention niya pages niya dito para ma-promote. Makapal mukha yun. Pangalan yun lang na tae, gets na namin yan. At may isa pang video dito na sumasayaw si Jason Casimero at tinatawag niya na sayaw mga geng-geng sa mga tumalpak. At bago pa man nag-flex ang Cuadro Alas is My Boy ng Ford katabi ng Angas ng Pinas, may video pa na may caption na show money na mga kageng-geng at mga kangkong ang tayo kaya. Mga kakwento, hindi lang po ito ang mga kumakatok ng mga magagandang mapangyayari kay Casimero dahil kung tutusin ay malapit na rin na matapos ang kanyang pinapagawang boxing gym sa planeta ni Alas. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a Rapid nang matapos guys. Ang 24 ba rin ba? 24 mas to. Isa pala pa lang 24. Ang yambay diyan ano? Okay na? Well, ngayon naman mga kwento ay papasilip ko sa inyo ang pamimili ni Casimero ng kanyang mga gamit para syempre kanyang gagamitin para sa paparating niya na laban. At video courtesy mo tayo mga kwento sa Cuadro Alas TV Vlog. Ito yung mga pinili namin. Uy! Ito yung pinili namin. Tara! Samantala, hindi na nakapagtimpi pa ang Manny Pacquiao Promotions President na si John Gibbons sa tweet ng undisputed lightweight world champion na si David Haney dahil tinira kasi ni Haney ang boksingero ni Gibbons na si Isaac Pitbull Cruz dahil sa nakita niyang laban kontra yan kay Cruz at Giovanni Cabrera. Ayon na kay Haney, Cruz is, alam niyo na,
ay ang pasimpleng banat ni Gibbons kay Heaney ay sinabihan niya na you lost to Vasily Lomachenko. Samantala, sa wakas, nagbigay na ng komento ay isa sa mga batikang sports analyst sa ating bansa at yan ay walang iba kundi si Attorney Ed Tolentino. Ito ay patungkol sa nasaksi niyang laban sa 40 taong gulang na mandirigma nating kaubayan na si Nonito Donaire Jr. At ayon kay Attorney Ed, nagpakita na ng father time itong si Donaire pagsapit ng halfway ng laban. Kitang-kita na talagang mas nahuli si Donaire na nagipagsabayan kontra sa mas batang Mexicano na si Alejandro Santiago para sa kanilang bakbakan sa vacant WBC Bantamweight World Title Fight. Ayon pa kay Attorney Ed, kung ano ang ating in-expect at kinatatakutan ay yun ang naging performance ni Donaire sa laban. Isang 40 taong gulang na veterano na matagal na walang laban at nagulpi sa huling laban kay Naoya Inoue. Pero ayon kay Attorney Ed, aminado naman si Donaire na ang kanyang nasa isipan na gusto niya gawin ay hindi na ito tumutugma sa ikinikilos ng kanyang katawan. Sinabi nga ni Donaire na may plano siya pero hindi niya matrigger. Pero ayon kay Attorney Ed, ang batang Donaire ay hindi kailanman mahirapan na talunin at mapagsakin itong si Santiago dahil kung meron lang talaga na pagkakataon na pwedeng maibalik ni Donaire ang kanyang sarili sa panahon na yung tumalo kay Fernando Montiel at kay Jorge Arce. Pero kaya lang, hindi ito pwedeng mangyari sa pagkatalo ni Donaire. Ayon naman kay Attorney Ed, kinakailangan ng seryosong pagpaplano talaga kung dapat pa bang muling lumaban si Donaire. Kung tutusin ay walang ikakaya si Donaire sa naging ambag niya at mga achievements sa boxing. Dagdag pa ni Attorney Ed, hindi naman nalagasan ng legasiya ni Donaire dahil nakakasiguro si Attorney Ed itong si Donaire ay mapapabilang sa Hall of Famer at si Donaire din ang isa sa mga greatest Filipino boxing champions of all time. Mga kakwento, dahil kay Crawford si Casimero ay naka-fort. Nako, ang hirap naman na ma-fort. Mula sa biniling lupa, pinapatay yung boxing gym at ngayon naman ay may kakarga na ng mga kangkong. Tama nga rin naman na iba talaga ang may alam. Ikaw kakwento, tungal pa ka ba? Pwede bang magtanong kung panalo ka rin ba? Mga kakwento, ito na siguro ang isa sa mga pinakamagandang pag-uusapan kung ito na nga kaya ang nakatagtang oras para magretiro na ang nag-iisang The Filipino Flash. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At syempre, bago tayo matatapos mga kwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong ni Toy Pigeon Vlogs, kakakwentong John Base Reunited, kakakwentong Frederick Silario, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.